Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napatawa si Daryl. Sinong nagsabi sa iyo na katulong ka? Ako ang katulong mo, Ginoo, mariing sabi ni Jewel. Handa akong maglingkod sa iyo habang buhay. O sige. Mapait nang ngumiti si Daryl. Kinuha niya ang isang dumpling at isinuksok sa kanyang bibig. Kainin mo ito ng mabilis. Ito ay isang utos. Sige. Tumango si Jewel. Pagkatapos, hinawakan niya ang dumpling at kumagat dito. Bigla siyang naluha. Siya ay naging isang pulubi mula noong siya ay isang maliit na batang babae pa lamang. Sa tuwing dumadaan siya sa restaurant, sabik siyang subukan ang mga dumplings. Hindi niya inaasahan na makakakain niya ang mga ito balang araw. Ito ay isang biglaang pagbabago ng kapalaran. Tumingin sa kanya si Daryl at binigyan siya ng isang mainit na ngiti matapos siyang kumagat. Mahinang sabi niya, ayos lang. Bakit ka masyadong naantig sa dumplings? Bibilhin ko ito para sa iyo araw-araw. Mas lalong nagpaiyak iyon kay Jewel at nagpatuloy na gawin ito sa tagal ng kanilang pagkain. Pagkatapos nito, sabay silang umalis sa restaurant. Nagtataka na tanong ni Jewel nang nasa labas na sila. Saan tayo pupunta, Ginoo? Tumingin si Daryl sa kalye sa harapan niya at iniisip ito saglit. Matulog muna tayo. Jewel, may kilala ka bang makakatulong sa akin upang makalabas sa kontinente na ito? Sa palagay ko ang isa sa 4 na pangunahing sekta ay dapat may alam tungkol dito, mahinang sinabi ni Jewel. Pagkatapos ay tinanong niya, Ginoo, bakit gusto mong umalis sa kontinente na ito? Bumuntong hininga si Daryl at sasagutin na sana siya. Pagkatapos, nakarinig siya ng isang kaguluhan sa di kalayuan. Mula sa malayo, nakita niya ang mga nagtitinda sa kalye na tumakas sa gulat. Tumabi sa gilid ang mga taong naglalakad, at may mga malakas na ingay din. Ang kalye na dating buhay na buhay ay mukhang nawala ng laman bigla. Ano ang nangyayari? Sumimangot si Daryl, ngunit sa susunod na segundo, natigilan siya. Higit sa 1,000 tao ang nagmarcha pasulong sa isang dulo ng kalye. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng itim. Ang binata na namuno sa grupo ay nakadamit ng tradisyonal na kasuotan ng Chino. Mukha siyang gwapo at nangingibabaw. Hawak niya ang isang mahabang sable na may malamig na ningning. Chiyang na! Bakit napakaraming tao ang biglang lumitaw? Nagtataka si Daryl. Sa isang iglap lang ng mata, ang mga taong iyon ay napalapit sa kanya. Ang batang pinuno na may isang mahabang sable ay lumitaw sa tabi mismo ni Daryl. Tinutok niya ang mahabang sable laban sa lig ni Daryl. Ano ang nangyari? Nang maramdaman niya ang sable sa lig niya, huminga ng malalim si Daryl at pilit nang umiti. Kapatid ko, bakit mo ginagawa ito? Bakit? Ang binata na nakaputi ay tumitig ng pagalit kay Daryl bago niya malamig na sinabi, ikaw ba ang sumilip sa kasintahan ko nang siya ay nagpapalit ng damit? Matagal na akong naghahanap sa kalye para sa'yo, at sa wakas natagpuan din kita. Ako ay si Marcus Lloyd. Ang lakas ng loob mong silipan ang kasintahan ko. Gusto mo yatang mamatay? Titang na. Kaya pala, dahil pala ito sa insidenteng nangyari. Si Daryl ay dinala sa kontinente, at aksidenteng nakita niya ang isang babae habang nagpapalit ng damit. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang napakalakas na kasintahan. Alam ni Daryl na si Marcus ay isang pangatlong level na martial saint. Mayroon din siyang higit sa 1,000 mga tagasunod, at marahil ay nasa antas ng martial marquis. Titang na. Ang isang martial marquis ba ay pangkaraniwan sa pinakadakilang silangan na kontinente? Nagulat pa rin si Daryl, ngunit ngumiti siya ng mapait at sinabi, iyon ay hindi pagkakaunawaan lamang, kapatid. Hindi ko sinasadyang silipan ang kasintahan mo. Hindi nais ni Daryl na magdulot ng anumang kaguluhan. Kung aawayin nila siya, maaari niya silang talunin sa isang pagkilos lamang, ang Immortal Energy Palm. Gayunpaman, kinailangan niyang gumamit ng labis na lakas ng kanyang panloob na enerhiya upang maisagawa ang Immortal Energy Palm. Paano kung may ibang umatake sa kanya pagkatapos nito? Bukod dito, hindi angkop na gumawa ng mga kaaway sa isang bagong lugar. Hindi pagkakaunawaan. Ninisyan siya ni Marcus. Pagkatapos, tinuro niya si Daryl at sumigaw, pitang na mo.
Paano mo masasabi sa akin na hindi pagkakaintindihan lamang ito pagkatapos mong manilip sa kasintahan ko? Kinaway ni Marcos ang kanyang kamay. Talian niyo siya at dalhin niyo siya sa kasintahan ko. Opo. Ang dalawang lalaki sa likuran ni Marcos ay lumakad papunta kay Daryl na may mga lubid. Pagkatapos ay tinalian nila ito. Hindi nagpumigla si Daryl. Pasimple siyang nagkibit balikat at sinabi, sige na, sasama na ako sa iyo. Kung sa bagay, dapat siyang humingi ng tawad sa pagsilip sa kasintahan ng lalaki. Tumingin si Daryl kay Jewel at bumuntong hininga. Jewel, dapat umalis ka na at iwan mo na ako sa ngayon. Ito ay kapuspalad, at hindi nais ni Daryl na masali dito si Jewel. Pinadyak ni Jewel ang kanyang mga paa nang marinig niya ito, at halos maiyak. Ginoo, mangyaring huwag mo akong hilingin na paalisin, susundin kita palagi. Paglilingkuran kita habang buhay. Sasamahan kita saan ka man naroroon. Sasama ako sa iyo, Ginoo. Hinawakan ni Jewel ang braso ni Daryl na may matatag na ekspresyon. Pasaway na bata. Ang kilos na yon agad na nagpaantig kay Daryl. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, napangisi si Marcos, at sinabi, o sige. Dalhin mo silang dalawa, dahil hindi sila natatakot sa kamatayan. Ang ilan sa kanyang mga tao ay nagtali din kay Jewel. Pagkatapos ay dinala nila silang dalawa sa isang pangsayaw na bulwagan. Isang salita ang masasabi sa nakalimbag sa dingding ng pangsayaw na bulwagan, yaman. Ang yamang pangsayaw na bulwagan ay ang pinakamalaking pangsayaw na bulwagan sa lungsod. Maraming mga mamamahayag ang nagtipon sa pintuan, nasa kalagitnaan sila ng isang panayam sa isang nakakaakit at magandang ginang. Ang magandang ginang na iyon ay si Cheryl Marks, ang babaeng sinilipan ni Daryl habang ito ay nagpapalit ng kanyang damit. Maraming mayayamang lalaki ang naghahanap sa kanya. Napansin ni Daryl na ang mga kamera sa kamay ng mga mamamahayag ay pawang mga makalumang modelo. Dumating ito kasama ang isang mabibigat na tungko at puting usok ang lumalabas mula dito matapos silang kumuha ng isang litrato. Click, click. Sa patuloy na pag-click sa tunog ng mga kamera, sabik na sabik, at masigasig ang mga mamamahayag na iyon sa pakikipanayam nila kay Cheryl. Binibining Marks, kailan mo pakakasalan si Ginoong Lloyd? May mga ulat sa balita na lalahok ka sa mga kaganapan sa kawanggawa. Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol doon? Binibining Marks. Si Cheryl ay nasa isang Burgundy na Cheongsam. Siya ay talagang hindi kapani-paniwalang sexy at babaeng-babae. Masigla niyang sinagot ang mga katanungan ng lahat na may ngiti sa labi. Biglang, nakita niya ang kasintahan niya kasama si Daryl mula sa malayo. Agad na kumaway si Cheryl sa kanya. Kayong lahat, ayan na muna lahat ang mga panayam ngayong araw. Medyo pagod na ako. Kitang-kita na nabigo ang mga mamamahayag ng marinig iyon, ngunit hindi sila nagprotesta, at agad na umalis sa lugar. Si Cheryl ay hindi lamang ang pinakahinahabol na ginang sa kontinente, ngunit siya rin ang kasintahan ni Marcos. Si Marcos ang panganay na batang pinuno ng pamilya Lloyd. Siya ay hindi dapat biruin sa lungsod ng High. Sa makatuwid, ang mga mamahayag ay hindi na naglakas, loob na maging mapangahas kay Cheryl. Pagkaalis ng mga mamamahayag, pinuntahan ni Marcos si Cheryl. Ngumiti siya at sinabi, mahal kong asawa, nahuli ko ang taong sumilip sa iyo. Si Marcos ay walang takot sa kung sino man, maliban kay Cheryl. Labis niyang nagustuhan si Cheryl, kaya't sinubukan niya ang lahat para mapahinahon ito. Tinitigan siya ni Cheryl at malamig na sinabi, ilang beses ko na ba sinabi sa iyo? Huwag mo akong tawaging asawa mo. Hindi pa tayo kasal. Konting oras na lang. Napakamot sa ulo si Marcos. Bawal kang tawagin yan sa akin, bago tayo ikasal, naiiritang sabi ni Cheryl, at saka tinuro si Daryl. Halika! Dalhin niyo siya sa akin. Pagkatapos nito, si Cheryl ay lumakad papasok sa yamang pangsayaw na bulwagan. Ang yamang pangsayaw na bulwagan ay ang pinakatanyag na lugar ng libangan sa lungsod ng High. Ang mga maaaring pumunta lamang doon ay labis na mayayaman. Ang lahat ng mayayaman na tao sa lungsod ng High ay gusto na tumambay sa yamang pangsayaw na bulwagan dahil ang lugar ay simbolo ng kanilang katayuan. Si Cheryl ang pinakasikat na sosyal doon. Maraming tao na nakasuot ng itim ang umalalay kay Daryl sa ikalawang palapag ng pangsayaw na bulwagan. Mayroong isang silid ng kumperensya sa palapag na yon, at pilit nilang itinulak si Daryl papunta dito.
Tatlo lang ang mga tao sa silid ng kumperensya, sina Marcos, Cheryl at Daryl. Umupo si Cheryl sa isang upuan, siya ay walang ekspresyon. Malamig siyang tumingin kay Daryl. Nakasuot siya ng masikip na cheongsam na ipinakita ang kanyang perpektong hubog. Siya ay may magandang mukha at nagsusuot ng magaan na pampaganda, siya ay talagang mukhang kaakit-akit. Hoy lalaki! Lumuhod at humingi ka ng tawad sa kasintahan ko. Utos ni Marcos habang naglakad ito papunta kay Daryl. Ngumiti si Daryl at sinabi, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Maaari akong humingi ng tawad, ngunit humihingi ako ng paumanhin, hindi ako luluhod sa kahit sinuman. Ang mga kalalakihan ay hindi dapat na lumuhod ng ganon-ganon na lamang, gayon paman. Siya ay nakaluhod na nang si Dax Sanders ay sinaksak ng 36 na beses, at kinailangan niyang magmakaawa kay Sirs para sa puso ng karagatan. Gayunpaman, hindi siya kailanman lumuhod alang sa paghingi ng tawad, iyon ang kanyang prinsipyo. Klang! Kaagad na sinabi ni Daryl na yon, lumapit sa kanya si Marcos, at mabilis na nagpaputok. Tinatakan niya ang akupoint ni Daryl. Si Daryl ay huli na upang tumugon sa aksyon nito, at nanigas ang kanyang katawan. Pitang na nito. Sino sa tingin mo ikaw? Sa palagay mo may puwang para sa pakikipagkasunduan? Wala! Malamig na sabi ni Marcos, habang nakataas ang paa at sinipa ang paa ni Daryl. Thump! Nagulat si Daryl at nagalit. Ang apoy sa kanya ay namuo. Hindi niya inaasahan na tatatakan ni Marcos ang kanyang akupoint kaya biglang siyang pinilit na lumuhod. Kahit na madalas siyang hindi maintindihan sa kontinente ng World Universe, mayroon pa rin siyang dignidad. Hindi niya kailanman inaasahan na mahulog ng napakababa matapos niyang makarating sa pinakadakilang kontinente ng silangan. Nang mawari niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Daryl, ninisyan at sinipa ulit ni Marcos si Daryl. Tinang na! Seryoso ka bang hindi bibigay, ha? Humingi ka ng paumanhin sa kasintahan ko ngayon. O papatayin kita. Si Marcos ay hindi natakot kay Daryl, gagawin niya ang sinabi niya. Nagawa na niya ito noon. Binuka ni Daryl ang kanyang bibig, ngunit nag-atubili siya. Tumayo bigla si Cheryl. Sampal? Sampal? Sa sumunod na segundo, sinampal ni Cheryl ang mukha ni Daryl nang walang anumang babala. Naiinis ako sa kanya. Hindi na kailangan na humingi pa siya ng tawad. Mapanghamak na sumulyap si Cheryl kay Daryl. Siya ay isang tanyag at mahusay na tinitingalaang tanyag na tao. Hindi siya makapaniwala na may sumilip na lalaki sa kanya. Kahit na lumuhod siya at humihingi ng tawad, hindi nito malulunod ang galit nito. Bumangon si Marcos para pakalmahin si Cheryl. Mahal ko, huwag kang magalit. Kung nagagalit ka pa rin tungkol dito, pwede na lang natin siya itapon sa ilog upang ipakain sa mga isda roon. Pinandilatan ni Marcos si Daryl. Ang bastos na ito ay nagsusuot ng mga kakaibang damit. Marahil siya ay mula sa industriya ng pelikula, marahil isa sa mga gumanap ng maliit na mga kung anong tungkulin. Hindi na kailangang maging labis na mapighati tungkol sa isang hindi gaanong mahalagang tao. Sasakit ang puso ko sa'yo kung may mangyari mang hindi maganda sa'yo. Cheryl, may masamang nangyari. May biglang sumigaw habang itinutulak ang pinto at lumakad na may gulat na ekspresyon. Cheryl, ngayon ko lang nabalitaan na pinatay si Ginoong Zain. Ano? Napailing si Cheryl nang marinig niya iyon, tumingin siya sa lalaki, at tinanong, si Ginoong Joseph Zain, ay patay na. Opo. Balisa si Cheryl. Kinakabahan siyang sinabi, ano ang dapat kong gawin? Hindi mahalaga na siya ay patay na, ngunit nangako siyang magsusulat ng isang bagong kanta para sa akin. Ngayon na siya ay patay na, sino ang magsusulat ng aking bagong kanta? Ang pinakadakilang kontinente ng silangan ay mayroong 4 na sekta, ang sektang Espada, ang sektang Batong Luntian, ang sektang Elixir, at ang sektang Artemis. Si Joseph Zain ay alagad ng sektang Artemis. Kahit na ang sektang Artemis ay isang sekta ng paglilinang, ang kanilang mga alagad ay may kakaibang talento. Ang ilan sa kanilang mga alagad ay maaaring sumulat ng mga tula, at ang ilan ay maaaring sumulat ng mga kanta at liriko, habang ang ilan ay maaaring tumugtog ng maraming mga instrumento sa musika. Si Jose ay isa sa pinakatanyag na alagad ng sektang Artemis. Nagtaong nagkakilala sina Joseph at Cheryl 2 taon na ang nakakalipas,
at nagawa nitong magsulat ng mga kanta para sa kanya. Siya ay may kakaibang talento, kaya't ang mga awiting isinulat niya para kay Cheryl ay pawang mga sumikat. Sabik na malaman ni Cheryl ang pagkamatay ni Jose. Soya ay dapat kakanta ng bagong kanta sa yamang pangsayaw na bulwagan, at ihahatid ni Joseph dapat ang kanyang bagong kanta sa araw na iyon. Ano ang dapat niyang gawin dahil namatay na ang kanyang tagapagsulat ng kanta? Nagpadala siya ng mga paanyaya sa media upang ipakilala ang kanyang bagong kanta kinabukasan. Ito ay dapat na ipapalabas kinabukasan, at alam ng lahat na nasa lungsod ito. Ano ang dapat niyang gawin kung hindi nila ito mailalabas tulad ng kanilang pinaplano? Napatulala si Cheryl. Mahal ko, huwag kang magalala. Huwag kang magalala, hayaan mo akong lutasin ang lahat ng mga ito. Aliw ni Marcos kay Cheryl. Balisa rin siya tungkol rito. Ang mga maaaring bumuo at sumulat ng mga kanta ay hindi madaling mahanap. Saan kaya siya maaaring makahanap ng isa pang manunulat ng kanta sa isang maikling panahon lamang? Marahil maaari kitang tulungan. Isang mahinang boses ang nagsabi, si Daryl yon. Tumingin si Daryl kay Cheryl at sinabing, maaari ba akong magsulat ng mga kanta? Baka matutulungan kita. Ano? Siya ay maaaring sumulat ng mga kanta. Natulala sandali si Marcos, at pagkatapos ay muli niyang sinipa si Daryl. Hoy lalaki! Sino ka sa palagay mo? May alam ka ba sa musika? Guluhin mo ulit kami, at papatayin kita kaagad. Pinandilatan ni Cheryl si Daryl, at malamig na sinabi, itigil mo ang iyong pagkukunwari. Sinusubukan mo bang gamitin yon bilang isang dahilan upang makatakas? Nais kong itira ang iyong walang kwentang buhay, ngunit ngayon, hindi kita kakaawaan. Naniniwala siya na si Daryl ay nagsasabi lamang ng kalokohan. Nilinis ni Daryl ang kanyang lalamunan bago siya magsimulang mahal kong kasintahan, napakasarap ng ngiti mo. Mukhang namumulaklak ang mga bulaklak sa simoy ng tagsibol. Ano? Natigilan si Marcos nang marinig ang nakakaaliw na himig. Blanko ang titig niya kay Daryl. Mas lalong hindi maipaliwanag na nasasabik si Cheryl. Siya ay isang bihasang tanyag na tao, at makikilala niya ang isang magandang kanta habang naririnig niya ito. Alam niya kung gaano kaganda ang musika. Natuwa siya. Hindi niya inaasahan na ang mababang bastardong ito ay maaaring bumuo ng mga kanta. Tuwang-tuwa na sinabi ni Cheryl kay Daryl, maaari mo bang isulat ang buong marka para sa akin? Nagsabihin niya iyon, nagdala agad si Cheryl ng papel at pluma kay Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Daryl habang tumango at sinabing, bueno, palayain mo muna ang aking mga akupoint. Sumulyap si Daryl kay Marcos at sinabing, gayon din, hindi siya maaaring lumapit dito. Sigaw ni Marcos, bakit? Hindi ko gusto ang pagkakaroon ng hindi kinakailangang mga tao sa paligid kapag gumawa ako ng mga kanta, komento ni Daryl. Galit na galit si Marcos. Ang walang hiyang iyon ay lumagpas na sa kanyang hangganan. Marcos, bitawan mo na ang kanyang mga akupoint at umalis ka na, utos ni Cheryl. Labis na nag-atubili si Marcos, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang galit at palayain si Daryl. Hoy lalaki, siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kung ano-anong bagay, malamig na sinabi ni Marcos, bago siya tumalikod at bumaba. Si Daryl at Cheryl na lang ang natira sa ikalawang palapag. Naglakad si Daryl papunta kay Cheryl, at umupo sa upuan na parang isang mahalagang tao. Si Cheryl ay medyo nag-alala, at hinimok si Daryl matapos niyang mapansin na hindi pa siya nagsisimulang magsulat ng anuman sa papel. Hoy, ikaw! Magsulat ka na ngayon! Bakit ba ang balisa mo? Nakangiting tiningnan ni Daryl si Cheryl at sinabi, kailangan mong ipangako sa akin ang isang kondisyon kung nais mong isulat ko ang kantang ito. Paano siya naglakas, loob na makipagtawaran pa sa kanya? Ang ekspresyon ng mukha ni Cheryl ay nagbago. Siya ay lubos na nainis, ngunit siya pinigilan niya ang sarili at sinabi, ano ang kondisyon? Kailangan niyang maglabas ng bagong kanta kinabukasan at nauubusan na siya ng oras. Siya ay sasang-ayon sa kanyang kondisyon kung ito ay hindi isang bagay na kabaliwan lamang. Lumalaki ang ngiti sa mukha ni Daryl at malinaw niyang binaybay ito, lumuhod at tawagin akong Panginoon. Pinaluhod nila si Daryl kahit na ipinaliwanag niya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Paano siya makukontento kung hindi niya ito pagbabayarin at parurusahan upang makaganti?
Hiniling ba niya na lumuhod siya at tawagin siyang pinuno? Ang ekspresyon ni Cheryl ay biglang nagbago habang masama ang tingin niya kay Daryl. Huwag kang masyadong mapagmataas. Nagkibit balikat si Daryl. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin. Pwede mong tawagan ang mapapangasawa mo para itali akong muli. Kahit na mayroon akong kanta, hindi ko ibibigay sa'yo. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga labi, habang tinitingnan niya si Daryl, kinagat niya ang kanyang ngipin sa galit. Ayaw niya na tawaging pinuno si Daryl. Gayunpaman, ang kanta na kinanta kanina ni Daryl ay napakaganda. Kapag kinanta niya yon balang araw sa harap ng maraming tao, siguradong mas magiging sikat siya. Bibigyan kita ng 3 segundo. Nakangiting sinabi ni Daryl. Kapag hindi mo ako tinawag na pinuno sa loob ng 3 segundo, wala ka ng isa pang pagkakataon para magawa yon. 3. 2. Kinagat ni Cheryl ang kanyang labi ng mahigpit, muntik na itong dumugo. 1. Nataranta si Cheryl at pinadyak ang kanyang paa. Pinapangako ko sa'yo. P50. Tumiklop ang mga tuhod ni Cheryl at lumuhod sa harapan ni Daryl. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi, at mahinang sinabi, masaya akong batiin ka, aking pinuno. Yumuko si Cheryl sa harapan ni Daryl na parang pinuno niya ito, pero mabigat ang loob niya nang ginawa niya ito. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Subalit, wala siyang nagawa. Kapag wala siyang bagong kanta sa susunod na araw, ang imahe niya ay bigla na lang babagsak dahil dito. Tiningnan ni Daryl si Cheryl nang nakangiti, masaya siya, habang tinitingnan niya ito. Sige na nga. Tumayo ka na dyan, aking mabuting alagad. Habang nagsasalita si Daryl, nakatitig siya kay Cheryl. Mayroon siyang nakakaakit na figura. Sulat mo na yung kanta ngayon, nag-aalalang sinabi ni Cheryl. Tumawa si Daryl habang kinukuha niya ang papel at panulat at sinulat na ang buong kanta rito. Pagkatapos nun, binigay na niya ito kay Cheryl. Sobrang saya ni Cheryl. Para siyang nasa langit sa nararamdaman niyang saya. Humuni siya nang mahawakan niya ang papel. O aking mahal, ang tamis ng iyong mga ngiti. Para bang mga bulaklak ito na sumibol sa malamig na panahon. Ang ganda. Ang galing ng pagkakagawa at pagkanta. Masaya si Cheryl, hindi niya inakala na ang hayop na to ay kayang magsulat ng isang magandang kanta. Hindi siya hayop. Siya ay ang kanyang pinuno. Kumusta naman dyan, mahal ko? Nagsulat na ba ng kanta yang hayop na yan? Nagsalita si Marcus, habang naglalakad papunta sa kanila. Masayang pinuri ni Cheryl si Daryl. Ang galing ng pinuno magsulat ng kanta. Hindi na ako mag-aalala kapag nasa harapan na ako ng mga tao bukas. Ano raw? Tinawag niya ba itong pinuno? Natigilan si Marcus, naguluhan siya sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang segundo, hindi na mapigilan ni Marcus, mahal ko, tinawag mo ba tong hayop na to ng pinuno? Tumango si Cheryl at taos-pusong sinabi, isang talentado ang aking pinuno. Para bang hindi natin siya naintindihan noon. Kahit na ang mga tao sa Artemis Sect ay hindi kayang magsulat ng ganitong kanta. Bigla na lang nalungkot si Marcus. Halata namang walang kwenta ang buhay ng hayop na to, paano siya magiging talentado? Siguro ay kinopya niya lang at inangkin na ginawa niya ang kantang ito. Naisip ni Marcus na baka hindi komportable ang mapapangasawa niya na tawagin yung hayop na to ng pinuno. Hindi maganda pakinggan sa tenga. Huminga ng malalim si Daryl. Aking mabuting alagad, kailangan mo nang pakawalan ang aking munting kaibigan. Oo, pakawalan mo na siya. Pakawalan mo na siya. Paulit-ulit na sinabi ni Cheryl. Makalipas ang ilang sandali, inakyat na nila si Jewel sa kwarto. Nanginginig si Jewel nang makita niya si Daryl, tumakbo siya papunta sa kanya, at hinawakan ang kanyang braso. Manong! Okay ka lang? Makakahinga na ako ng maluwag, ang mga mata ni Jewel ay kulay pula. Siya ay nakulong sa isang madilim na kwarto, at natatakot siya, at nag-aalala para kay Daryl. Ngumiti si Daryl habang inaaliw niya si Daryl. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, okay na ngayon. Nararamdaman niyang tunay na nag-aalala si Jewel para sa kanya. Naglakad si Cheryl papunta sa kanila gamit ang kanyang sandals na may mataas na taking. Tiningnan niya si Daryl at tinanong, Pinuno, galing ka rin ba sa Artemis Sect? Sa East Great Continent, lahat ng talentadong tao ay galing sa Artemis Sect.
Ang pinuno ay dapat nabibilang sa Artemis sect dahil nakasusulat siya ng isang magandang kanta. Natigilan si Jewel. Tama ba ang narinig niya? Tinawag ni Cheryl si Daryl ng pinuno. Kahit na hindi naman importanteng tao si Jewel, gumagala lang siya buong buhay niya simula bata siya, kaya naman mayroon siyang kaalaman. Alam niya na ang babaeng yon ay sikat at maraming tagahanga. Hindi rin siya pala kaibigan. Paano siya naging alagad ni Daryl? Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakatitig lamang si Jewel kay Daryl habang iniisip niya ito. Mas lalo niya pang hinangaan ang lalaki dahil dito. Kumaway si Daryl at nakangiting sinabi na, hindi ako galing sa Artemis sect. Matagal akong tumira sa bundok at kakalabas ko lang doon. Ah, ganun ba? Magalang na sinabi ni Cheryl, kung ganun ang kaso, magpapahanda ako ng malinis na kwarto para sayo, pinuno. Pwede ka munang mamalagi sa Wealth Dance Hall pansamantala. Kailangan niyang kumanta sa harap ng entablado kinabukasan, kaya naman kailangan niyang aralin at praktisin ang bagong kanta na kakantahin niya. Posage. Dahil nasa labas naman na ito, pumayag na si Daryl. Sa pag-aayos naman ni Cheryl, si Daryl at Jewel ay nanatili sa isang mamahaling kwarto sa ikalawang palapag. Nang makarating na sila sa kwarto, agad na lumapit si Jewel kay Daryl at nagtanong, Manong, bakit ka tinatawag na pinuno ni Manag Marks? Naguguluhan si Jewel. Bahagyang ngumiti si Daryl. Tinuruan ko siya ng isang kanta. Siyempre, kailangan niya akong tawaging pinuno. Manong, marunong ka magsulat ng mga kanta, bulong ni Jewel. Ngumiti si Daryl habang hinawakan ang kanyang buhok, hindi na siya nagsalita pa. Bago sila humiga, kinuhaan ni Jewel ng tubig si Daryl para linisan ang kanyang paa. Inalagaan niya ito sa kahit anong posibleng paraan. Masyadong naging emosyonal si Daryl. Naalala niya noong nakatira pa siya sa pamilya Lindon bilang isang manugang at kung paano siya tulungan ni Lily na hugasan ang kanyang mga paa. Hindi niya lubos maisip na isang araw ay pagsisilbihan din siya katulad ng dati. Magaling mag-alaga ng tao si Jewel, siya rin ay sobrang cute at mapagmahal. Matapos niyang tulungan si Daryl na hugasan ang kanyang mga paa, pagod na agad si Jewel at nakatulog ito agad. Hindi pa inaantok si Daryl. Inisip niya kung paano sila makaalis sa lugar na ito. Hindi siya makatulog kaya naman umupo siya tahimik na nagnilay at naglinang. Gabing-gabi na at sobrang tahimik ng paligid. Squeak! Noong papunta na si Daryl sa estado ng paglilinang, mayroong tumulak sa pintuan ng patago. Matapos ang ilang segundo, isang figura ang naglakad papasok na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay, pumitik ang espada ng isang malamig na sinag ng ilaw. Agad na binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at nagulat nang makita niya kung sino ang tao na pumasok sa loob ng kwarto. Ito ay si Marcos. Oh! Pumasok ba tong hayop na to para patayin ako? Hindi gumalaw si Daryl. Tahimik niyang hinintay na puntahan siya ni Marcos. Samantala, sa World Universe Continent. Sa General Altar ng Emi Sect. Ang Emi Sect Master na si Aurora, nakaupo sa Phoenix Chair sa main hall. Ang kanyang kaakit-akit na figura ay kitang-kita pero mayroong lamig sa kanyang mukha. Ilang mga tao ang tahimik na nakatayo sa tabi niya, hinihintay ang mga elder ng Emi Sect. Sa ilalim ng maharlika at dominating aura ni Aurora, ang kapaligiran ng buong hall ay malungkot. Tumingin si Aurora sa paligid at nagtanong, wala pa bang balita tungkol sa Junior Sister Serendipity? 3 araw ang nakalipas, ang mga alagad ng Emi na nasa Donghai City ay narinig na si Abbess Mother Serendipity at Daryl ay nag-away. Bigla na lang silang naglaho na parang bula sa hangin. Nang marinig niya ang balitang ito, hindi masyadong nag-alala si Aurora tungkol dito. Subalit, wala pa ring balita kay Abbess Mother Serendipity noong sumunod na araw kaya naman nag-utos na si Aurora na magpadala ng mga alagad niya para maghanap sa buong komunidad. Makalipas ang 3 araw noon, at wala pa ring balita tungkol kay Abbess Mother Serendipity. Si Abbess Mother Maureen ay sinubukang magpaliwanag tungkol sa komplikadong sitwasyon. Senior Sister Sect Master, nagpadala na kami ng mga tao kada sekta. Wala pa ring balita tungkol sa ating Senior Sister Serendipity. Si Abbess Mother Maureen ay isa sa mga matandang Emi Sect, siya ay mas bata kaysa kay Abbess Mother Serendipity. Siya ay mabait at mapagkumbaba. Ang reputasyon niya ay hindi kasing taas tulad ni Abbess Mother Serendipity, pero siya rin ay sikat.
Patuloy na sinabi ni Abbess Mother Maureen, ayon sa aming investigasyon, si Daryl ay naglaho rin at hindi pa rin siya nahahanap. Ano? Paano nangyari yon? Kumunot ang noo ni Aurora sa narinig niyang balita at nag-isip ng malalim. Si Abbess Mother Serendipity ay junior sister ni Aurora at pinapahalagahan niya ito. Kahit na hindi malakas masyado si Abbess Mother Serendipity, kaya naman niya ang kanyang sarili. Nang itago ni Aurora ang kanyang paglilinang, pinasa niya ang responsibilidad kay Serendipity. Sa ilang buwan, napamahalaan ni Serendipity ang EMI-SEC ng maayos. Hindi hahayaan ni Aurora na may manakit kay Abbess Mother Serendipity. SEC Master. Isang alagad ang naglakad papasok at nagbalita ng may bulabog sa kanyang mukha, balita po. Ang Eternal Life Palace na si Chester Wilson ay pinamunuan ang 10,000 alagad dito at nagpulong sila sa gate. Ipaghihiganti niya raw ang kanyang asawa. Ano? Ang ekspresyon ng bawat matanda sa hall ay naging malabo. Kinalampag ni Aurora ang kanyang kamay sa lamesa nang marinig niya na 10,000 alagad galing sa Eternal Life Palace ang nandito. Isang simpleng topic lang ito sa lamesa pero nasira ito at naging pira-piraso. Tapos, tumayo si Aurora nang may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Halika sa labas at tingnan natin. Mayabang na naglakad si Aurora palabas ng hall. Ang ibang matanda, kasama na si Abbess Mother Maureen ay nagmadali para maabutan si Aurora. Sa labas ng gate, 10,000 alagad ng Eternal Life Palace ang makikita sa malayo. Lahat sila ay nakatayo at nakapilasa ng isang linya. Ang dami nila. Isang eleganteng figura na nakasuot na bestidang puti ang nakatayo sa isang bato malapit. May hawak siyang pamaypay at mukhang gwapo at masungit. Ito ay si Chester Wilson. Ang kanyang malamig na pagtingin ay bumuo ng isang matulis na kaibahan sa pagiging kalmado niya. Nang lumabas na si Aurora, malamig na sinabi ni Chester, "Sec Master Aurora, narito ako para sa isang dahilan lamang, at iyon ay para sa iyong alagad na si Megan. Ibigay mo na siya sa akin." Naalala ni Chester ang pangyayari noong namatay ang kanyang asawa at kumirot ang puso niya. Noong mga oras na yon, nasa gyera sila kasama ang New World Army, kaya naman kinain ni Chester ang kanyang galit at hindi umatek para sa alang-alang sa sitwasyon ni Megan. Ang New World Army ay umatras na at hindi na inatake ang World Universe sa maikling pagkakataon. Paano ipagpapatuloy ni Chester ang kanyang buhay kung nabubuhay siya sa sama ng loob? Pinadala niya ang mga tao niya para hanapin si Megan sa Donghai City ng 2 araw pero wala silang napala. Kaya naman pinamunuan niya ang kanyang mga alagad papuntang sa gate ng EMI-SEC. Ang mga alagad ng EMI ay nagkaroon ng pangit na ekspresyon sa kanilang mukha, lahat sila ay nahihiya at galit. Ang Eternal Life Palace Master ay sobrang yabang, pinamunuan niya ang kanyang mga alakad para itanong kung nasaan si Megan. Si Megan ay para na niyang kapatid sa mga mas mabatang alagad, siya ay kagalang-galang. Kapag binalik na siya sa Eternal Life Palace, paano nahaharapin ng komunidad ng EMI-SEC ang mga tao kinabukasan? Nagmula ang malamig na aura ni Aurora na para bang puno siya ng yelo. Tiningnan niya ng malamig si Chester. "Sec Master Wilson, sa tingin mo nasaan ka? Sa tingin mo ba pwede ka nalang biglang pumunta rito at kunin ang mga tao ko dahil lamang gusto mo?" Noong matapos na niya ang kanyang sinasabi, isang malakas na presyon ang lumabas sa katawan ni Aurora. Nang inatak na sila ng kaaway, ang Eternal Life Palace ay kinalaban ang army ng New World kasama ang iba pang mga sketa. Lahat ay kumampi na sa Eternal Life Palace. Subalit, ang magandang impresyon ni Aurora sa Eternal Life Palace ay nawala noong dinala ni Chester ang 10,000 niyang alagad sa gate ng EMI. Ang EMI-SEC ay kilala bilang isang maharlika at banal. Tiningnan ni Chester si Aurora, ang mga mata nito ay kulay pula. Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lagi akong mataas sa kahit anong ginagawa ko. Ang alagad mo na si Megan ay pinatay ang asawa ko. Kailangan niyang mamatay dahil sa ginawa niya. Hindi na ako makikipag-usap ng walang kwentang bagay sa'yo. Ibigay mo na siya sa akin." "Ibigay sa'yo?" "Oo, ibigay mo na siya sa akin." Ang mga alagad ng Eternal Life Palace ay tumayo sa likuran ni Chester, at sabay-sabay silang umawit, sobrang lakas ng boses nila. Wow! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mga alagad ng EMI-SEC habang nilabas nila ang kanilang mga espada.
Ngumiti ng malamig si Aurora. Sec Master Wilson, hindi ko siya pwedeng ibigay sa'yo. Dahil tayo ay magkasamang nakatayo sa New World Amri, papalagpasin kita ngayon. Bumalik ka na sa Eternal Life Island. Tiniklop ni Chester ang kanyang kamao ng mahigpit at humakbang. Aurora, kailangang magbayad ni Megan sa ginawa niya ngayong araw. Kailangan mo siyang ibigay sakin, kahit anong mangyari. Naging emosyonal si Chester nang maalala niya ang masaklap na pagkamatay ng kanyang asawa. Mas lalong humigpit ang tiklop ng kanyang kamao. Siya ay nawasak. Nawalan na ng pasensya si Aurora, may yelo na ang kanyang mukha. Chester, ulitin ko sa huling pagkakataon. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Umalis ka na rito. Wala si Megan sa Mount Emmy, pero hindi pa rin siya ibibigay ni Aurora kay Chester, kahit na narito pa siya. Tumawa si Chester. Kulay pula na ang kanyang mga mata. Sige na nga, Aurora. Ayoko na gumawa ng gulo, dahil naglaban naman tayo ng magkasama sa New World Army, pero kapag hindi mo siya binigay sakin, wag mo kong sisihin kung bastos ako. Isang makapangyarihang aura ang lumabas kay Chester. Gumawa siya ng galaw at inatake si Aurora. Dahil pinaghusayan niya ang grafting method, ang lakas niya ay umangat at naabot na niya ang level 1 Martial Saint. Ang lakas at kapangyarihan niya ay katakataka. Gayunpaman, wala lang ito kay Aurora. Gusto mo ba akong labanan? Sa tingin ko hindi mo ako kaya. Malamig na sinabi ni Aurora kasabay ng pagtaas niya ng kanyang kamay para batiin si Chester ng atake niya gamit ang kanyang palad. Boom! Nang magdikit ang kanyang mga palad, isang malakas na alon ang lumabas. Kahit na pauna ang lakas ni Chester, hindi pa rin niya kayang pantayan ang lakas ni Aurora. Ang atake niya gamit ang kanyang palad ay naging dahilan para lumipad si Chester patalikod. Noong bumagsak na siya sa sahig, sumuka siya ng maraming dugo. Sec Master. Sec Master, tutulungan ka naming. Ang mga alagad ng Eternal Life Palace Sect ay galit na galit nang makita nila ang nagyari at agad nilang nilabas ang kanilang mga espada. Si Aurora naman sa kabilang dulo, mayabang na tumayo na parang isang fairy. Nilabas niya ang isang malakas na aura. Nanatiling seryoso ang mukha niya habang nakatitig siya sa mga alagad ng Eternal Life Palace Sect. Sec Master Wilson, kapag pinilit mong makipaglaban sa akin ngayong araw, hindi mo ma-enjoy kahit kaunting kalamangan. Malamig siyang binantaan ni Aurora. Marami sa alagad ng Emmy Sect ang nagdusa dahil sa pinsala na narasanan sa atake ng New World Army pero lamang sa kanila ay gumaling na. Kaya pa ring tawagin ni Aurora ang 50,000 to 60,000 sa kanila ng madalian. Tumawa ng miserable si Chester para na siyang mababaliw. Nagsalita siya ng malalim, Aurora, ayaw talaga kitang kalabanin ngayon. Bibigyan kita ng 3 araw, kapag hindi mo pa rin binigay sa akin si Megan, ang isa sa ating mga sekta ay masisira. May tumutulo na dugo sa bawat gilid ng bibig ni Chester, pero hindi pa rin siya nagpatalo. Tumigil sa pagsasalita si Chester, kinaway niya ang kanyang kamay at tumalikod. Ang mga alagad niya ay sumunod sa likuran niya. Wala nang nasabi si Aurora, mapagmataas na siya buong buhay niya. Paano niya ibibigay ang isang alagad ng Emmy Sect sa kabilang sekta? Handa na siya sa isang laban kung pinilit pa ni Chester. Samantala, sa Wealth Dance Hall sa Great East Continent, mahigpit na hawak ni Marcus ang isang mahabang espada sa kamay niya habang mabagal niyang pupuntahan ang kanyang tatamaan. Nakita niya si Daryl na nakaupo sa upuan na nakapikit kaya naman akala ni Marcus ay natutulog ito. Nanlamig ang bibig at ngiti ni Marcus. Dapat niyang mapatay si Daryl sa gabing yun. Anong karapatan ng hayop na to na gawing alagad ang asawa niya? Pinuri ni Cheryl si Daryl buong araw, sinabi niya na talentado siya at kayang sumulat ng magandang kanta. Hindi kayang tiisin ng isang lalaki na ang kanilang mapapangasawa ay may pinupuri na iba. Gayunpaman, kinuha ni Marcus ang pagkakataon na madilim ang kwarto at dahan-dahang pumasok sa loob, gusto niyang patayin ito. Malamig na tiningnan ni Marcus is Daryl at kinausap ang sarili niya, paano magiging pinuno ng mapapangasawa ko ang isang walang kwentang katulad mo? Sinilipan mo pa ang mapapangasawa ko noong magpapalit siya ng damit. Dapat kang mamatay. Inangat ni Marcus ang mahaba niyang espada sa kamay niya at tinutok ito kay Daryl. Sush! Ang mahabang espada ay nalaglag at muntok na nitong mahati si Daryl sa dalawa. Klang!
Hindi makagalaw ang katawan ni Daryl at ang espada ay bumagsak sa dibdib ni Daryl. Gumawa ito ng ingay na parang may bumagsak na bakal. Umatras ng 2 metro si Marcos. Ano? Natulala si Marcos, nakita niya na bumagsak ang espada sa katawan ni Daryl pero hindi siya nasugatan. Paano naging posible yun? Tao ba tong lalaking to? TSK, TSK, TSK. Mapapangasawa ka ng alagad ko, sa madaling salita, dapat ay tawagin mo rin akong pinuno. Ang isang guro ay palaging magiging guro. Paano mo magagawang patayin ang guro mo? Tumayo si Daryl habang nakangiti siya kay Marcos. Suot niya ang Celestial Silkworm Armor para hindi siya matablan ng espada. Habang nagsasalita siya, nilaparan ni Daryl ang kanyang katawan at naglakad papunta kay Marcos. Subalit, umatake siya gamit ang kanyang palad kay Marcos na walang pasabi. Habang papalapit ang palad ni Daryl, nagulat si Marcos pero agad niyang nilaparan ang kanyang mga palad para pigilan ang atake. Boom! Ang 2 palad ay nagbanggaan sa gitna ng ere. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marcos, habang ang katawan niya ay napalipad patalikod. May pagkahol at sumuka ng maraming dugo si Marcos, ang mukha niya ay pulang-pula. Pagkatapos ay nadulas siya sa sahig. Takot na takot si Marcos na tingnan si Daryl at nablangko ang isip niya. Wala siyang masabi. Ngumiti si Daryl habang naglalakad at malamig na tinitignan si Marcos. Oo, nakita ko man ang mapapangasawa mong magbihis pero humingi na ako ng paumanhin sa pamamagitan ng paggawa ko sa kanya ng kanta. Ang mapapangasawa mo rin ang nagdesisyon na tawagin akong pinuno pagkatapos ay gusto mo akong patayin. Ngayon sabihin mo sa akin, dapat ka bang mamatay? Ang mga mata ni Daryl ay puno ng inis, gusto niyang pumatay. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Daryl, nanginginig ang katawan ni Marcos, at natigilan ito. Tapos, tumayo siya at lumuhod sa harapan ni Daryl. Sinabi niya, kapatid, kuya. Hindi, pinuno. Pinuno, patawarin niyo po ako. Hindi ko na to ulitin. Akala ko ay hindi patas na madali kang makatakas. Hindi ko na talaga. Takot na takot si Marcos, takot siyang baka patayin siya ni Daryl. Ang gilid ng bibig ni Daryl ay tumiklop pataas at malamig na sinabi, kahapon, nagdala ka ng higit 1,000 tao para pigilan ako sa kalsada pero hindi kita pinigilan. Hindi ibig sabihin nun ay takot ako sayo. Kung gusto mo talagang gawin yon, ikaw at ang mga tao mo ay patay na dapat ngayon. Ang lakas ng internal energy ay mabilis na kumalat sa katawan ni Daryl. Kabado ang puso ni Marcos. Kahit na siya ay level 3 Martial Saint, hindi siya makahinga sa aura na binibigay ni Daryl. Pinuno, mali ako. Mali ako. Nagmamakaawa ng paulit-ulit si Marcos at kumugkob kay Daryl. Naniniwala siya sa sinabi ng lalaki. Nararamdaman niya ang nakakatakot na aura galing sa katawan ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at tumango, okay sige, pagkatitiwalaan kita ngayon pero sa susunod ay hindi na kita palampasin agad. Kumaway si Daryl. Sige na, pwede ka nang umalis? Gustong-gusto patayin ni Daryl si Marcos. Gayunpaman, mas mabuti na hindi siya gumawa ng gulo sa bagong lugar. Ang pinakaimportanteng bagay ay makahanap siya ng paraan para makatakas at makaalis sa lugar ng yun agad. Si Cheryl, ang mapapangasawa ni Marcos, ay maraming koneksyon, siguradong may paraan para makaalis si Daryl. Naramdaman ni Marcos na parang pinalampas lamang siya. Tumango siya na may halong saya. Maraming salamat, pinuno. Maraming salamat sa pagpapala mo, tapos ay umalis na siya agad sa kwarto. Umiling si Daryl at huminga ng malalim. Sinara niya ang pintuan at nagpatuloy magnilay. Sa susunod na hapon, ang unang palapag sa lobby ng Wealth Dance Hall ay masaya at maingay, lahat ay excited na pumunta roon. Ito ang araw para sa bagong kanta ni Cheryl. Lahat ng klase ng tao ay pupunta sa pagdiriwang. Hindi lang ang mga mayayaman pero mayroon ding ibang tao galing sa ibang mga sekta. Maliban doon, ang mga reporter ng High City ay nagtipon din kumuha sila ng litrato at nire-record ang mga magagandang moment ni Cheryl. Si Daryl, bilang pinuno ni Cheryl ay binigyan ng VIP na upuan. Lahat ng nasa VIP na upuan ay hindi ordinaryong tao lamang. Napagtanto ni Daryl na halos lahat ng mga panauhin ay mayayaman,
lahat sila ay nakasuot ng silk gowns noong panahon ng Tang Dynasty. Ang iba naman ay makaluma at nakasuot ng western suits. Lahat sila ay mukhang mayaman. Nakuha ang tingin ni Daryl ng isang matandang lalaki na hindi nalalayo sa kanya. Mayroong hawak na pamaypay ang matandang lalaki at nakasuot ng silk scarf, mukha siyang maraming kaalaman at elegante. Hindi siya mahina, siguro ay isa siyang level 4 martial saint. Marami ang nakapalibot na tao sa kanya at sinusubukan nila itong pasyahin. Ngunit mayabang ang matandang lalaki. Manong, tinatawag nilang Simon Crescent ang matandang lalaki na yan at siya ang pinakamatanda galing sa Artemis sect. Kahit na hindi siya ganon kalakas, magaling siya sa ibang bagay katulad ng paggamit ng piano, paglalaro ng chess at saka calligraphy at painting. Mataas ang estado niya sa Artemis sect, bulong ni Jewel. Tahimik na tumango si Daryl. Dumating na lahat ng mga panauhin at nakangiting lumabas si Cheryl galing sa backstage. Wow! Ang lahat ng nasa loob ng hall ay nakapokus ang atensyon kay Cheryl. Siya lang ang napapansin ng mga tao sa gitna ng entablado. Maraming lalaki ang nakatulala sa kanya. Si Daryl din ay natulala, pero patago niya lamang itong hinangaan. Karapat dapat maging sikat si Cheryl, siya ay napakaganda. Nakasuot siya ng itim na cheongsam at pinakita nito ang marikit niyang kurba sa katawan. Ang makinis niyang mukha ay mayroong makyup at sobrang ganda niya dahil dito. Click! Click! Ang mga reporter ay nababalisa, patuloy silang kumukuha ng litrato. Maraming salamat sa pagdalo niyo rito. Maraming salamat! Ngayon ay aawit ako ng isang kanta. Sana ay magustuhan niyong lahat. Sabi ni Cheryl. Excited ang audience, ang mga mukha nila ay puno ng ekspektasyon. Noong tumahimik na ang paligid, tumugtog na ang kanta. Ngumiti si Cheryl at tiningnan ang mga audience habang siya ay kumakanta. O aking mahal, ang tamis ng iyong mga ngiti. Para bang mga bulaklak ito na sumibol sa malamig na panahon. Isang malambot at parang anghel na boses ang kumakanta kasabay ng himig na umaalingaungaw sa buong hall. Wow! Sobrang ganda ng boses na ito. Bigla na lang nag-cheer ang mga audience, lahat ay humanga sa kanyang pagkanta. Ang nakakaakit na himig ay hindi malilimutan. Ang kanyang ito ay dapat pasikatin ng publiko. Lahat ay nabighani sa kanta. Makalipas ang ilang minuto, natapos ng awitin ni Cheryl ang kanta. Ngumiti siya sa audience, sobrang ganda niya. Ang sarap pakinggan. Sobra. Magaling. Ang lahat ng audience ay nag-cheer at binigyan ng malakas na palakpak si Cheryl. Masaya si Cheryl. Ang pagganap ay perpekto at ang kinalabasan ay mas maganda at magaling pa kaysa sa inaakala niya. Ang tingin ni Cheryl kay Daryl ay parang nagpapasalamat. Isang figura ang tumayo sa lamesa ng VIP at sumigaw, ang galing mo, ang ganda rin ng lyrics ng kanta. Manang Marks, sino ang nagsulat ng kantang ito para sayo? Ang tao na nagsalita ay si Simon galing sa Artemis sect. Bago pa man sumagot si Cheryl, mayabang na sinigaw ni Simon, hulaan ko, ang taong ito ay galing sa Artemis sect, tama ba ako? Sino pa ba ang magsusulat ng ganyang klaseng elegante na kanta? Halos lahat ng tao sa paligid ay sumang-ayon sa kanya. Siguro, sila ay galing sa Artemis sect. Sino pa ba ang makagagawa ng ganitong tono ng kanta? Patuloy na umuulan ng papuri. Lahat sila ay sinusubukang puriin ang sekta ni Simon. Kada syudad sa Great East Continent ay pinamamahalaan ng isa sa 4 na pangunahing sekta, at ang Artemis sect ang namamahala sa 30 na syudad. Bilang isang matanda sa Artemis sect, si Simon ay ginagalang ng marami. Sinong lalaban sa sinabi ni Simon? Ngumiti si Cheryl habang tinitingnan niya si Simon. Sabi niya, Elder Crescent, ang kantang ito ay hindi sinulat ng kahit na sino galing sa Artemis sect. Magalang siyang tumango kay Daryl, ang kantang ito ay sinulat ng aking pinuno. Gusto kong pasalamatan ang aking pinuno sa pagsulat ng isang magandang kanta para sa akin. Pinuno, pwede ka bang umakyat dito sa entablado? Yung hayop na yun ang nagsulat ng kanta. Tinutok ng mga reporter ang kanilang mga kamera kay Daryl. Hindi ko na kailangang umakyat ng entablado. Nakangiting sinabi ni Daryl. Dali na, pinuno. Ngumiti si Cheryl sa kanya. Ikaw ang nagsulat nitong kanta, kaya dapat ay narito ka rin kasama ko.
Nalunod siya sa kabaitan ni Cheryl, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na umakyat ng entablado. Wow! Lahat ng mata ay nakatingin kay Daryl, lahat sila ay nagulat. Sino tong batang to? Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Naglakad si Simon papunta sa kanya, at mayabang na tiningnan si Daryl. Boy, ikaw nagsulat nitong kanta. Katulad ng lahat sa paligid niya, nagdududa si Simon. Hindi siya makapaniwala na ang isang bata ay makakapagsulat ng ganoong kagandang kanta. At ang ikinagulat pa nila ay ang batang to ay hindi galing sa Artemis Sect. Ang mga alagad lamang ng Artemis Sect ang may ganitong talent. Pagkatapos ng lahat, ang Artemis Sect ang isa sa 4 na pangunahing sekta. Maraming tao ay sumusubok para lamang makapasok sa sektang ito. Ang mga taong ito ay kamangha-mangha. Tumawa si Daryl at sinabing, kanta lang naman yan, hindi yan big deal. Ano raw? Hindi big deal yun para sa kanya? Masyadong mayabang ang batang ito. Lahat ay natigilan. Matapos ay tumawa sila ng malakas. Ang batang ito ay nagbibiro. Hindi rin nakapagsalita si Simon. Tiningnan niya si Daryl at ngumiti. Boy, sa tingin mo ganoon kadali gumawa ng kanta? Sa tingin mo ba sobrang galing mo? Nang sinabi niyo ni Simon, halata sa mukha niya na naiinis na siya. Gulat na gulat siya na ang isang young junior ay magyayabang sa harapan niya, ang isang kagalang-galang na matanda sa Artemis Sect. Hindi mapagkumbaba si Daryl. Hindi naman yon big deal. Hindi naman problema magsulat ng kaunting mga kanta. Hindi pinansin ni Daryl ang tingin ni Simon, sinagot niya lamang ang tanong ni Simon. Hindi na nagyabang pa si Daryl. Ang World Universe Continent ay mas angat kaysa sa Great East Continent ilang dekada na. Mas maraming sikat na kanta sa World Universe Continent. Madali na lang maakit ni Daryl ang mga audience sa ilang kanta lamang. Wow! Nagtinginan ang mga panauhin at tumawa sila ng malakas. Nakawiwili ang batang ito. Pinuri lamang siya ni Elder Crescent pagkatapos ay naging mayabang na siya. Wala siyang hiya na magyabang sa harapan ni Elder Crescent. Nagpatuloy ang mga tawa at si Cheryl ay nahihiya na. Naglakad siya papunta kay Daryl. Binuka ni Cheryl ang kanyang mga labi at bumulong sa tenga ni Daryl. Pinuno, si Elder Crescent ay isang matanda galing sa Artemis Sect. Marami siyang kaalaman at napakatalentado. Hindi ka pwede masyado maging mayabang sa harapan niya. Naisip ni Cheryl na nakakaakit talaga ang kanta na ginawa ni Daryl. Si Simon ay sikat na figura sa Artemis Sect. Napakadaling gumawa ng isang kalokohan yung hindi alam ni Daryl kung paano pananatilihin ang isang low profile sa harapan ni Simon. Ngumiti na lang si Daryl at nanatiling tahimik. Ngumisi si Simon, boy, parang masyado kang confident sa mga talent mo. Bakit hindi tayo maglaban? Hindi hahayaang makatakas ni Simon ang isang hindi kilalang lalaki na naging mayabang sa harapan niya. Magandang panoorin to. Tama. Anong karapatan niyang maging mayabang sa harapan ni Elder Crescent? Nakakahiya. Dapat ay may magturo sa kanya ng leksyon at palubugin ang kanyang kayabangan. Ang lahat ay nakapokus at excited sa laban. Huminga ng malalim si Daryl. Naramdaman niyang gusto niya makipaglaro kaya naman pumayag siya sa laban. Sige, paano mo gustong maglaban? Bigkasan ng tula o pagsusulat ng kanta? Ano? Gusto talaga nitong batang to kalabanin si Elder Crescent. Akala niya siguro magaling siya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magsalita. Tiningnan ni Simon si Daryl at malamig na sinabi, mabuti naman at matapang ka. Inangat ni Simon ang kanyang daliri at tinuro sa isang attendant sa tabi niya. Bigkasan tayo ng tula. Kapag natalo ka, luluhod ka sa harapan nitong attendant na nasa tabi ko at tatawagin siyang pinuno. Dapat mo rin akong tawagin na Grandmaster ng 3 beses. Kailangan niyang tawagin na pinuno ang attendant ni Elder Crescent. Tumawa ang mga tao. Kung tatawagain ni Daryl na pinuno ang attendant niya, siguradong nakakahiya yon para sa kanya. Ang lahat ay tumawa ng malakas muli. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga labi at pinadyak ang kanyang mga paa. Pinuno niya si Daryl. Kapag siya ay natalo at tinawag niyang pinuno ang attendant, ano na lang ang magyayari sa kanya? Isa itong kahihiyan. Gayunpaman, naisip niya na matatalo si Daryl sa laban, sigurado siya. Kahit na kayang magsulat ni Daryl ng mga kanta, baka hindi niya kayang magsulat ng tula.
Hinila ni Cheryl si Daryl sa gilid, gusto niyang sumuko na lang si Daryl at magsabi ng magagandang salita kay Simon para matapos na ang away. Nagulat siya dahil iba si Daryl. Tumayo lamang siya doon at mukhang mayabang. Ikaw anang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Daryl. Galit na galit si Cheryl, pinuno, wag mo na siyang labanan. Sa parehong oras, tiniklop ni Jewel ng mahigpit ang kanyang kamao, siya ay nag-aalala. Gusto niya ba talagang makipaglaban? Ang kabilang panig ay kilala bilang akademisyan galing sa Artemis Sect. Mananalo ba siya sa labanan ng tula? Gayunpaman, nakangiti lamang si Daryl. Hindi siya natataranta. Si Simon ay umaasa lamang sa kanyang estado at minamaliit ang mga mas bata niyang alagad. Kung gusto niya akong pagtawanan sa publiko, hindi ko siya bibigyan ng kahit ano. Magaling si Daryl sa paggawa ng tula, lalo na't galing ang 300 na sikat na tula sa Tang Dynasty. Hindi siya natatakot. Tumawa si Daryl at tiningnan si Simon. Sige, maglaban tayo gamit ang tula. Kapag natalo ka, kailangang lumuhod ng asawa mo sa harapan ko at tawagin akong pinuno. Tandaan mo, ang asawa mo ang luluhod sa harap ko, hindi ikaw. Pangit mo masyado. Ayaw ko ng alagad na katulad mo. Wow! Nag-ingay lalo ang mga tao. Ang asawa ni Simon ay si Summer Cruz. Kilala siya bilang isang talentadong babae na magaling sa lahat ng bagay. Siya ay mga nasa 30 na edad at nagsusuot siya ng isang panggabing bestida na pinapakita ang hubog ng kanyang katawan. Ang batang ito ay talagang naghahamon. Nanginginig si Simon sa galit. Bilang isang matanda na galing sa Artemis Sect, lahat ay nirerespeto siya. Ang bata sa harap niya, gayunpaman ay bastos. Huminga ng malalim si Simon at sinabing, sige, payag ako sa gusto mo. Naiisip mo siguro talaga na magaling ka. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.